Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga minamahal naming mga taga-subaybay sa page na ito ni Sheikh Abdul Rashid Abu Hanzalah Angeles. Kami po ay bumabati sa inyo ulit ng isang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at welcome at goodbye agad kay Sheikh Abdul Rashid. Napadaan siya dito sa Davao City ngayon. Actually, currently andito tayo sa Glass House Coffee, no? At napili natin ang lugar na ito dahil medyo malamig, mainit sa labas ngayon. At pangalawa, ang lugar na ito is mas solemn na ito kukumpara sa ibang lugar. Ang malaman nyo po, no, para malaman niyo, si Sheikh Abdul Rashid Angeles ay senior ko po sa Jamiatul Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah sa Indonesia. Sa mga hindi nakakaalam, 1980s pa po ang branch ng Jamiatul Imam sa Jakarta. Katunayan ngayon, Ustad, meron silang hiniheld ngayon ang graduation ng ikailang batch na bayan. At meron tayong isang kapatid na Kagan na naka-attend doon. Alhamdulillah. Congratulations sa kanya, si Nur Haji Kamanggo. Sana makapag-reunion tayo, mga nag-aral doon sa Indonesia. Sa mga graduate ng Jamiatul Imam sa Indonesia. At ganun din ang hindi na namin na-invite dito ang isa ko pa, ang tatlo kong mga senior dito sa Davao City, mga kabatch mo, si Sheikh Abdul Karim Mustamante. Kung nanonood siya dito, kung nanonood man po kayo, ay pwede siyang tawagin kung makabot siya. Kung makahabol. Saan to banda? Sa Rizal Street, dito sa Glass House. Si Sheikh Mahmoud Barutok, si Sheikh Anwar Limbing. Anwar sila, Limbing, si Mahmoud Bustamante, Mahmoud Barutok. Sila. Pero si Sheikh Mahmoud, alam ko medyo malayo yun. Nasa may diabot yun. Ganon din si Sheikh Anwar, parang 30 minutes before downtown. Ala kulihal, mga minamahal naming mga taga-subaybay dito sa page na ito. Tsaka mga batchmates ko rin, lahat kayo, si Aljor, Sheikh Aljor, lahat sila, Sheikh Abdul Aziz. Patungkol sa pag-aaral, no? Pagsasaliksik ng kaalaman. Ang pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, Sheikh Abdul Rashid, is isang napaka-metikulosong bagay na kung saan nakasalalay dito ang din natin. Tama. Si Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, isa sa mga tabi'in, kanyang sinabi, "Inna hadhal ilm din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ang kaalaman na ito, pag-aaral ng kaalaman na ito ay din, relihiyon ito. Kaya tignan ninyo kanino nyo kinukuha ang inyong relihiyon, kanino nyo sinasaliksik ito. So, kailangan tignan mo yung akida ng tao na yan. Sino ba ang tao na yan? Importante yun. So ibig sabihin, Sheikh, ang ano natin dito, unang-una yung akida. So, ngayon, para sa sa mga nais, halimbawa, ano ang paipapayo mo sa mga, siyempre sa mga hindi pa ganun kalawak yung kaalaman at walang idea sa akida, paano ang paipapayo mo sa mga hindi nila kilala yung tao na yan, anong akida? Siyempre, kasi bawat isa dyan nagdadalil. Diba? Lalo ng ibang akida, diba? Magaling din magdalil yun. So, ano ang paipapayo mo sa mga nanonood sa atin, paano nila makikilala kung tama ba yung sinusundan nilang tao? Gaya ng sabi ni Abu Hanzalah, kailangan malaman natin kung ano ba ang point o yung tinatawag nating shahid upang makapagsabi tayo na kapanipaniwala ito sa akida. Number 1, sana'u al-ulama as-salafiyun ashabu aqidati safiyah lahu. Ibig sabihin yung bang tazkiya ng mga ulama na mga matutuwid sa kanya. At sa panahon natin ngayon, isa sa mga tinatawag nating modern na tazkiya is ang diploma ng tao na yan. At yung kanyang mga teacher, kung matutuwid ba ang kanilang mga akida. So pwedeng magtanong sila, Sheikh, na saan po kayo nakapagtapos? Yes, of course. Then pangalawa, ay pupurihin siya ng mga scholar na matutuwid din yung akida nila. Oo, pupurihin siya. Special mga nakapagtapos sa ano. Oo. Siyempre ipopromote natin nakapagtapos kung saan pinanganak ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Meron ding mga maaring magsabi na sabihin nilang paano naman yung nag-aral ng Madina pero pagkatapos mag-aral ng Madina iba akida niya. Hindi umiba. So, yun ay kaligawan niya sa kanyang sarili. At dapat tanungin din yung mga teacher niya, anong masasabi nila tungkol dito? So, isa na rito
na mapahapyawan natin konti kasi nag-suggest daw yung isa sa mga followers mo na patungkol kay Mufti Ismail Menk, no? Anak ni Maulana Musa Menk. Okay, so bago yan, Sheikh. Okay, so ngayon mga kapatid, mayroon pong nag-request sa amin kasi actually wala po akong idea. Wala po akong idea kay Mufti Menk. So may nag-PM sa akin dahil makikita kami ni Sheikh Abdurrahman Kadiraw ngayon na kung saan ay kung pwede ba daw kasi nai-issue ngayon ng tungkol sa kanya. Wala akong idea nai-issue ng tungkol sa kanya na kung pwede daw pag-usapan namin ang tungkol kay Mufti Menk, kung ano ba ang kanyang akida, kung pwede bang kunin yung kaalaman na binabahagi na kasi napakahalaga po mga kapatid na ang kaalaman po na kinukuha natin ay nakakasigurado tayo kasi hindi po mundo ang pinag-uusapan natin dito eh. Ang pinag-uusapan natin dito kaligtasan natin sa kabilang buhay. So ang sabi ko po sa mga nag-message sa akin sa pagkikita namin, sabi ko ni Sheikh Abdurrahman Kadiraw ay ano ko na lang po sa kanya. Kumbaga siya na lang po yung tatalakay kung ano yung pagkakakilala niya kasi si Sheikh Abdurrahman Kadiraw ay kasama din siya sa ibang mga duat sa iba't ibang sulok ng mundo. Kumbaga may idea talaga siya. So siya po yung makapagkukwento sa atin ng tungkol po sa background o pwede ba o hindi kunin ang kaalaman ni Sheikh Mufti Menk. Siya po ang pinagkakatiwala ko po sa kanyang bagay na to. Okay. So papahapyawan lang natin ito kasi hindi naman ito talaga ang main topic natin, no? Oh, hindi to main topic. Yung nagtanong lang. Gusto lang natin sagutin. Noon pang 2013, bago pa siya pumarito sa Philippines, lalo na sa Davao City, ay kabilang tayo sa mga nagbigay ng babala sa mga tao, sa mga estudyante natin, most especially, na kumuha ng ilm sa kanya. Huwag kumuha ng ilm sa kanya. Isa sa mga nai-report patungkol sa kanya, sa Dubai, ay mayroon siyang isang kwento doon na walang batayan sa kitab at sa sunna. So doon pa lang may video, may statement. Hindi lang ano yun, hindi lang kumbaga kwento-kwento. Hindi kwento. Nandyan mismo sa YouTube. Hanapin nyo na lang. Na pagkatapos noon ay naging curious sa kanyang iba pang mga scholars ng West, no? Patungkol sa kanya. Sino ba itong taong ito na nagki-claim siya na mufti ng Zimbabwe? So it so happened na ang kanyang isa sa mga ulama ng Hind, kasi taga-India ito, ang tatay nito, taga-India, si Sheikh Wasiullahi Abbas, isa sa mga kibar ng Madinatul Munawwara, at kumuha siya ng jinsiya ng Saudiya dahil sa kanyang grinantan siya ng king ng maging Saudi national dahil sa kanyang kaalaman sa hadith. Kabilang sa mga ahlul hadith ito si Sheikh Wasiullah. At isa sa mga warning ni Sheikh Wasiullahi Abbas ay sinabi niya, laytahu, kumbaga sana si Ismail Menk ay nagpatuloy sa kanyang, kumbaga ang pinag-aralan niya sa Madina ay yun na lang ang kanyang pinanindigan. Ang problema ay pagkatapos niyang nag-aral sa Madina, bumalik siya sa Chandragupta, India, sa school ng tatay niya na sila mismong may-ari. Ang tatay niya ang mudir, si Maulana Musa Menk, na isang Deobandi. So, siyempre Sheikh, ang tao nakikilala mo kung anong manhaj siya at akida niya sa pamamagitan ng akran niya, yung mga kasamahan niya. So, nag-phone call itong mga tulab ng India, na taga-India, tumawag sa tatay nitong si Ismail Menk. Nandyan din sa YouTube, kung gusto ninyong makita, ang kanilang phone call. Naka-record yan. May video yan. Tinawagan siya. Sabi, Assalamualaikum. Ito ba si Maulana Musa Menk? May subtitle na English kasi naka-Urdu sila. Sabi niya, yes, ako. Sabi niya, si Ismail Menk ba ay Salafi? Sabi niya na. Hindi siya Salafi at hindi din siya Shi'i. Kumbaga, pinagtabi nila. At sabi nila, ang school ba na ito, ang Darul Ulum, yung eskwelahan nila is Deobandi ba? Or ano ba ang akida? Sabi niya, manhaj Deobandi, at proud sila nasa manhaj sila ng Deobandi. So, ang iniingatan natin dito, hindi naman natin kilala siya personally. Baka mamaya sabihin na naman ng iba, inggit tayo, inggit, hindi po. Ang ano po natin dito, punto po natin, no? Kahit si Dr. Ata, si Abu Hanin, ako, ikaw, Sheikh, lahat tayo na active sa social media ng mga duat. Ang punto natin dito, pinapangalagaan natin ang isipan ng mga awamun nas, ang kanilang akida.
Akida. Kasi baka mamaya doon na sila, imbes sa halip na doon sa mga klaro ang kanilang manhaj, doon sila magtanong, mapunta dito sa tao na ito. So, ang iniingatan natin dito, Sheikh, ay kumbaga yung kabilang buhay ng bawat isa dito. Hindi po kami naiinggit, ha. Hindi dahil pinag-uusapan namin dito dahil inggit kami. Para sa inyong kaalaman, never kaming maiinggit sa isang tao kung anong narating niya, pera man. Hindi, bakit kami maiinggit doon? Bakit pa kami magle-lecture dito kung naiinggit pala kami? Bakit hindi naman mula ba nang nagdadawa kami dito, naninira na po ba kami? Kaya po kami nagsasalita dito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam para din po sa inyo ito. Ngayon, kung magkakasala kami, ay sa Allah namin pagbabayaran yon. At hindi naman po kami magbasta-bastang magsasalita ng isang bagay dito sa inyong harapan na pinapanood nyo kami na wala kami mga basihan. Kasi siyempre kabilang buhay siya, biruin mo, panghawakan nyo yan. So, kaya hindi ako nagsalita ng tungkol kay Mufti Ming kasi may mga naririnig din ako tungkol sa kanya kay si Sheikh Abdurrahman Kadiraw. Tamang-tama yung pag-PM nila sa akin. Siya yung mas nakakakilala kasi nakasama mo na ba si Sheikh? Hindi ko siya nakasama. Pero ang mga kapatid natin, mismo kami nagka-discussion kami personally sa Messenger. Sa Messenger. Noong 2017 about sa palabas niya na pwede tayong mag-greet ng Happy Holidays sa mga So yan Sheikh ay siyempre mababas tayo. Talagang sinabi niya mismo. Sinabi niya Mayroon mismo. video. Niya, may video siya. May video. So hindi po tayo gumagawa. At sinabi niya mismo, Sheikh Abu Hamdallah, na ito ay chance na sa mga balik Islam, lalo na sa mga long holidays na ito, chance na pwedeng makasama nila ang kanilang mga relatives na Christian sa panahon ng Kapaskuhan. So pinahintulot niya. So nagkaroon to ng pagyanig sa mundo ng mga balik Islam, ng mga reverts, at panay ang tanong nila sa akin. So ang ginawa ko ay nag-rad ako sa kanya. Raddan kawiya to the extent na nag-message siya sa akin sa Messenger. Hindi ko makakalimutan yun. Ako lang minessage siya, tinawagan niya pa ako at nag-voice message kami. Hindi ko na nahanap dito. Pero kasi parang yun, di ba? ano na yata, parang sa tagal na ba. So yes, Abu Hudhaifa graduate siya ng Madinah Al-Munawwara, pero hindi lahat naman ng graduate ng Madinah ay matuwid na. Kasi yung iba nagka-graduate nga, di ba? Sa Madinah, sa Umul-Qura. Pag-uwi niya, ligaw. Tingnan mo yung isang Pilipino din na hindi ko nang papangalanan. Hindi natin papangalanan. Nangangaral ngayon. Nangligaw na akida. Galing sa mga authentic na mga school. Yes. School ng mga Salafi. Yes. Pero pag graduate niya ngayon ay kalaban namin. Taliwas sa Salafi. Taliwas sa akida na aming pinapangaral. Ganon din, Sheikh. If you remember itong sikat din sa US, si Yasser Qadi. Si Yasser Qadi is graduate ng Madinah. Pero anong nangyari kay Yasser Qadi? Nung siya ay graduate at nag-aral na siya sa sino ito? Tony Blair, ay nag-iba na ang manhaj niya. Nag-iba ang manhaj niya, nag-iba ang akida niya, iba na ang sinasabi niya hanggang sa to the extent na may fatwa siya na ang Ya'juj wa Ma'juj daw ay mga zombie. Mga zombie. Ito kay Dr. Yasser Qadi ito, ha. Ibig sabihin pati ba naman yung mga pahaka-haka ng mga Amerikano, may pinaniwalaan. So kay Mufti Meng, napakarami niyang mga akta at kamalian pagdating sa manhaj at akida. So sa akin lang dito, ang concern natin dito ay ang pangkaraniwang mga Muslim. Hindi tayo nainggit sa kanya ni katiting. Wala tayong ano sa kanya kasi ayaw din namin makipagkita or makipag-usap kung ang pag-usapan lang is, for example, pangmundo lang na bagay. Ang gusto natin manhaj. Kaya nga yung pinaka-last na challenge ko sa kanya, nung nagka-diskusyon kami, sabi ko, bawiin mo yung sinabi mo about dun sa Happy Holidays. Ang sabi niya, la astati an arji anhu al-an. Hindi ko kayang bawiin ngayon ang kaul na yon, ang fatwa na yon sa ngayon. So tapos tinanong ko siya, ano bang manhaj mo? So very safe yung kanyang mga sagot. Minsan sinend niya sa akin, pati sa WhatsApp yung mga, magsisend siya ng mga kitab ng mga Salafi. Ganun of course, mga mukarrar nila sa Madina. Pero nung tinanong ko siya, di ka ba o hindi? So wala siyang sagot na malinaw tungkol doon. Hindi siya magsasabing oo, hindi rin siya magsasabing hindi. So ito po, mga kapatid, ay isa sa mga palatandaan ng pagiging hindi klaro pagdating sa usapin ng akida. At yung pag-iiwas mo na sasabihin mo, hindi ako Salafi o hindi ako Salafi, hindi ako Shi'i. Mahirap yun. Kasi kailangan mong itamiz ang sarili mo sa mga akaid na ito, sa mga ligaw na mga manhaj na ito, upang malaman ng mga tao kung
kapanipaniwala ka bang pagkunan ng kaalaman? Siguro Sheikh Abdul Rashid, sapat na yun sa mga kapatid natin. So ngayon, bago natin ipagpatuloy yung natin, kasi sinagot lang natin yung yung mga PM ng mga kapatid natin. So, bilang paalala po mga kapatid sa inyo, hindi po basihan dito na dahil sikat ay kumbaga sila na yung nasa matuwid na akida. Kasi ang problema sa mga kapatid natin, pasensya na po sa mga nanonood sa amin ngayon alam ko yung iba nagsisimula namang bash, lalo ni mga nag-idol. Nag-start na. Yung mga nag-idol kay Mufti Menk, hindi po namin siya sinisiraan. Para po to sa inyo. Hindi namin kayo pinipilit. Kung gusto niyo pa rin sumunod sa kanila, alhamdulillah, tapos na kami na wa ma alayka illal balagul mubin. Walang obligado, sabi ng Allah sa iyo Muhammad, pangkalahatan na 'yon. Alibratu bi umumi lafdh la bi khusus asbab. Ibinaba yung ayat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero pangkalahatan, walang obligado sa amin kundi magparating lang. Ngayon kung sa tingin niyo ay naiinggit kami at kaya sinisip niyo binabanatan namin sila, tinitira namin sila, nasa sa inyo po yun. Hindi naman pwede na hindi natin ihayag siya kasi sikat na sikat yung tao. Huwag nyo naman sana gawing basihan ninyo dahil napakasikat ay siya yung nagsasabi ng totoo, dahil sikat yan, marami nakafollow. Yan ang sinabi ng Allah sa Quran. Gusto mong basahin, wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Pag sinunod mo yung karamihang tao sa mundo, yung pinakamarami nakafollow sa kanya, yung mga konti lang ang nakafollow, yan ang mali. Yung marami nakafollow, yan ang correct. Anong sabi ng Allah? Kung susundin mo ang karamihan na nakatira dito sa mundo, ay ililigaw kanila sa matuwid na landas. Kung basihan mo lang pala dahil marami nakafollow, sikat, kilala, magaling mag-lecture, hindi lang iilan sa magagaling mag-lecture, 'di ba? Maraming follower pero ligaw na akida. So maraming mga milyon, 'di ba? Ligaw naman na akida nila. So hindi basihan 'yon. Pero nasa sa inyo kung napaka-idol nyo, maliligaw kayo dahil sa pag-iidolo na 'yan. Okay. So next inshallah, alhamdulillah, at least na talakay natin. Nasa kanila na 'yon. Kung maniniwala sila sa atin o hindi. Wala na po kami doon. Pangalawa, Sheikh, na natin, so sa social media lalong-lalo na, kailangan natin piliin yung pagkukunan natin ng kaalaman. At nabanggit mo kanina, nabanggit ni Ibn Sirin, halos magkapareho din sa nabanggit ni Imam Al-Auza'i sa kitab ni Al-Dhahabi sa Siyar A'lam an-Nubala. Sabi niya, "Ya'lamu anna hada al-ilma dinun." Ibig sabihin, kailangan ng sanad. Sa pinagkukunan ng kaalaman, kinakailangan natin ng authentic na kaalaman kasi religion yan eh. Hindi naman pwede religion, walang basihan. Gawa-gawa lang. Kaya sabi niya, "I'lamu anna hadha al-ilma dinun. Fanduru ma tasna'un." Sabi niya, "Fanduru ma tasna'un." Kay ano naman, "Fanduru amman ta'khuduna dinakum." Kay Imam Al-Auza'i, "Fanduru ma tasna'un." Wa amman ta'khudun. Wa amman ta'khudunahu wa biman taqtadun wa man ala ta'manuna dinakum. Ibig sabihin, kailangan talaga napakamaingat natin kung saan natin kinukuha yung kaalaman, sino ay yung ifa-follow mo, saan mo kinukuha pinagkakatiwala religion mo. So kinakailangan po yung mga kapatid. So siyempre sa inyo na mga normal po na hindi naman kumbaga nakabase lang sa sikat, kilala, problema yan. Saka yung yung heartbreaking kung minsan kasi napaka-ano nila napaka-emotional. Sabi niya, bakit sinisiraan nyo? Bakit ganyan kayo? Kasi ganito ganyan. Nagtawa kami dahil sa kanya. Nagbalik loob kami, maraming nagabayan, maraming na-follow. Hindi naman yan ang basihan natin sa sa relihiyong Islam. Ang basihan natin Quran at Sunnah.